Sumainyo ang biyaya at kapayapaan sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Ngayon ay ating ipinagdiriwang ang ikilamang linggo pagkatapos ng Epipanya at ang linggo ng National Christian Young Adult Fellowship sa ating pagdiriwang. Alalahanin natin ang ating pagkatawag bilang mga asin ng sanlibutan. Kapulungan. Tinawag tayong mga ilaw ng sanlibutan. Tayong lahat, palunagin ninyo ng gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin nila ang inyong Ama na nasa langit. Halina, sama-sama tayong tumugon, lumakad tayo sa liwanag ng Diyos habang patuloy nating pinagyayaman ang ating ugnayan bilang magkakapatid sa Panginoon. Manalangin tayo. Tayo po'y tumayo para sa invokasyon. Panginoong Yesus, pinupuri ka namin dahil sa inyong mga salita na nagbibigay ng amin ng kahulugan at layunin. Nagnanais kaming itaas ang inyong ngalan sa aming pagsamba. Nawa ay punuin kami ng banal na Espiritu ng kanyang kapangyarihan at pagkalooban kami ng tapang upang gamitin ang anumang kasangkapan at talento ang inyong naibigay sa amin. Nawa kami ay maging makabuluhang asin at ilaw gaya ng nasasaad sa Ebanghelyo. Amen. Mga kapatid, kay Kristo, habang tayo ay nagtitipon upang ipagdiwang ang linggo ng Christian Young Adult Fellowship, ipinapaalala sa atin na tinawag tayo ng Diyos hindi lamang upang mangarap ng isang bagong langit at isang bagong lupa, kundi upang makilahok din sa muling pagtatayo at pagpapanumbalik sa ating nasirang mundo ngayon. Gayunpaman, bago tayo muling makabuo ng may pag-asa, dapat nating harapin ang mga guho sa loob at paligid natin. Ang mga panahong pinili natin ang katahimikan kaysa katarungan, kaginhawahan kaysa kabaitan, at kawalang interes kaysa pag-ibig. Ipagtatapat natin na napakadalas na nalilimutan natin ang pangitain ng bagong nilikha ng Diyos. Malinaw ang tawag ng Diyos
Magsisimula ang pagbabago kapag binuksan natin ang ating puso na lumapit tayo ng may kababaang loob sa harapan ng Diyos, na kinikilala ang ating mga kabiguan, ang ating mga pagdududa, at ang ating mga takot, at hayaan ang Espiritu ng Diyos na muling itayo tayo mula sa loob upang sa pamamagitan natin ang iba ay makakita ng mga palatandaan ng bagong langit at bagong lupa na lumalabas ngayon. Aking inaanyayahan ng bawat isa sa tahimik na pagsisisi sa ating mga kasalanan at kahinaan. Eku pinatatalastas sapagkat ipinapahayag niya ang kapangyarihan ng habag at kalakasan ng pagiging paglilingkod. Ipinapahayag ng Diyos ang habag at ang lakas ng paglilingkod sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak na si Jesus, ang daan ng kaligtasan. Mga kapatid, tayo ay pinatawad ng Diyos sa kanyang habag, pinagkalooban tayo ng bagong buhay at pagkakataon. Pasalamatan natin ang Diyos. Ating ipahayag ang kapayapaan sa isa't isa. Peace po. Sa ating pagkakaloob, alalahanin natin ang sinabing ito ng Panginoong Hesus. Magbigay kayo upang bigyan din kayo ng Diyos. Ibabalik sa inyo ng sobra-sobra at umaapaw ang ibinigay niyo. Sapagkat kung paano kayo magbigay sa iba, ganon din ang pagbibigay ng Diyos sa inyo. Handugan natin ngayon ang Panginoon sa pamamagitan ng patuloy nating pakikiisa sa Project 626 ng Shalom CCLCI. Gawin natin ngayon ang paghahandog, tanging sayaw ng mga bata.
Ang unang pagbasa mula sa Lumang Tipan, sa aklat ni Propeta Isaias, chapter 58, verse 1 to 12. Sinabi ng Panginoon, "Sumigaw kayo ng malakas na kasing lakas ng trompeta. Huwag ninyong pagilin. Sabihin ninyo sa akin, mga mamamayan na lahi ni Jacob, ang kanilang mga kasalanan at mga pagsuway. Dumudulog sila sa akin araw-araw, at tila gusto nilang malaman ang aking mga pamamaraan. Kung titignan, para bang isa silang bansang matuwid at hindi sumusuway sa mga utos ko. Ipinapakita nila na parang gustong-gusto nilang lumapit sa akin at humingi ng matuwid na hatol. Sinasabi pa nila sa akin, nag-ayuno kami, pero hindi nyo man lamang pinansin. Nagpenitensya kami, pero binaliwala ninyo. Ang totoo, habang nag-aayuno kayo, ang sarili ninyong kapakanan ang inyong iniisip. Inaapi ninyo ang inyong mga manggagawa. Nag-aayuno nga kayo, pero nag-aaway-away naman kayo. Nagtatalo at nagsusuntukan pa. Huwag ninyong iisipin na ang ginagawa ninyong pag-aayuno ngayon ay makakatulong para dinggin ang inyong dalangin. Kapag nag-aayuno kayo, nagpepenitensya kayo. Yumuyuko kayo na parang mga damong kugon. Nagsusuot kayo ng damit na panluksa at humihiga sa abo. Iyan ba ang tinatawag ninyong ayuno? Akala ba ninyong nakakalugod iyon sa akin? Ang ayunong makapagpapalugod sa akin ay ang ayunong masamang matuwid na pag-uugali. Tigilan ninyo ang paggawa ng kasamaan. Pairalin ninyo na ang katarungan. Palayain ninyo ang mga inaapi at ang inaapi ang inyong tulungan. Bigyan ninyo ng pagkain ang mga nagugutom. Patirahin ninyo sa inyong tahanan ang mga walang tahanan. Bigyan ninyo ng damit ang mga walang damit. At tulungan ninyo ang inyong mga kaanak. Kapag ginawa niyo ito, darating sa inyo ang kaligtasan na parang bukang liwayway. At pagagalingin ko kayo agad. Ako na inyong Diyos na matuwid na mangunguna sa inyo at ipagtatanggol ko kayo sa pamamagitan ng aking kapangyarihan. At kung dumulog kayo sa akin para humingi ng tulong, kayo'y aking sasagutin. Kung titigilan na ninyo ang pang-aapi, ang pagbibintang ng kasinungalingan, ang pagsasalita ng masama, at kung gagawin ninyo ang pagpapakain sa mga nagugutom, ang pagbibigay ng pangangailangan ng mga dukha, darating sa inyo ang kaligtasan na magbibigay liwanag sa madilim ninyong kalagayan na parang tanghaling tapat. Palagi ko yung papatnubayan at bubusugin kahit na mahirap ang kalagayan ninyo. Palalakasin ko kayo at kayo'y magiging parang halamang sagana na tubig at parang bukal na hindi nawawalan ng tubig. Muling itatayo ng iyong mga lahi ang mga lungsod ninyong matagal ng wasak at aayusin ninyo ang dating mga pundasyon. Makikilala kayo ng mga taong taga-ayos ng kanilang mga gibang pader at mga bahay. Ang salita ng Diyos, salamat sa Panginoon. Para sa ating sagutang pagbasa ay mula sa Aklat ng Mga Awit, chapter 112. Purihin ang Panginoon, mapalad ang taong may takot sa Panginoon at malugod na sumusunod sa kanyang mga utos. Ang mga anak niya ay magiging matagumpay dahil ang angkan ng mga namumuhay ng matuwid ay pagpapalain. Kapulungan. Pagpalain ng taong mapagbigay at nagpapahiram at hindi nandaraya sa kanyang hanapbuhay.
Tiyak na magiging matatag ang kanyang kalagayan at hindi siya makakalimutang magpakailanman. Kapulungan. Nagbibigay siya sa mga dukha at ang kanyang kabutihan ay maaalala magpakailanman. Ang kanyang kakayahan ay lalo pang dadagdagan ng Diyos upang siya'y maparangalan. Ang salita ng Diyos, purihin ang Panginoon. Tayo po ay tumayo para sa pagbasa sa Ebanghelyo. 13 to 20 ya pala. Pagbasa sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo ayon kay San Mateo. Kayo ang asin ng sangkatauhan, ngunit kung ang asin ay mawalan ng nanang alat, paano pa ito mapapaalat muli? Hindi ba wala na itong kabuluhan, kundi ang itapon at tapakan ng mga tao? Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lunsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay inilalagay iyon sa ilalim ng banga. Sa halip, inilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Huwag ninyong akalaing naparito ako upang ipawalang bisa ang kautusan at ang mga propeta. Naparito ako hindi upang ipawalang bisa ang mga iyon, kundi upang tuparin. Tandaan ninyo, maglalaho ang langit at ang lupa, ngunit ni isang tuldok o kudlit ng kautusan ay di mawawalan ng bisa hanggat hindi natutupad ang lahat. Kaya't sino mang magpawalang bisa sa kaliit-liitang bahagi nito at magturo ng gayon sa mga tao ay magiging pinakamababa sa kaharian ng langit. Ngunit ang mga sumusunod sa kautusan at nagtuturo sa mga tao na tuparin iyon, magiging dakila sa kaharian ng langit. Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo, hinding-hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Oy dalit yung milunto, mayubong amano.
Magandang umaga po sa ating lahat. Masaya ko po at pasibayo akaya beda kayo kingkakatamong pamanyuyo. Ngeni ngaldong ini. Masanding niya po yung dahilan ng Pastor Lay, ngeni. Aliya masakit, aliya may hospital, mga salya pong adwang may kalugod, ani na lang. Salamat po pala king panalangin at assistantyo, king Milabas Aldo. Sabi na ning doktor, painawa ko pa. Pero, king kakulangan ding kaya katamong talapagobra, kailangan talagang mag-resume, king kanakong post. Kaya, nung araramdaman nyo po kaya kayong calling, nung king panamdam nyo, sana kayo ning gino na sumuyo, king kayang ubasan, na kayo po magmaklak-maklakan. Pakiramdaman nyo na po ing calling you, ban kanita, miragdaga na keman. Kasi po ing interval na ning metong apastor, 4 na banwa ing kapalit ning metong. Kaya talagang kulang la ding talapagobra, mo keni kay katamo, nung pa naman king aliwang lugal pa. Bayo ko magumpisa king kana akong mensahe, atin kung kutang kaya kayo. Nakakain na ba kayo ng pagkain na walang asin? Nano po yung panamdam? Alang lasa, balamo at inkulang, di po ba? Andyang nuya pa antikasanting, impamangan. Andyang litsyon niya pa yan. Nung alayang lasa impamangan, balamo makalungkot at balamo kompleto impamangan. Metong pangkutang. Aranasan nyo na bang kabang mandilo kayong bengi o kaya manimo o kaya magnospinggan, may brownout? Nano mo naman yung panamdam? Mitakutan kayo Lalo na nung ikandili. Ating panalangin mo, Lord, sana po sindi na yung kuryente at manintun tamong kandila para andyang ditakmuman at intang sala. Sa dilim, kahit maliit na ilaw, napakalaking tulong. Mga kapatid, ang mundo natin ngayon ay parang pagkain na nawalan na ng lasa at parang lugar na nababalot ng dilim. Maraming tao ngayon ang pagod na sa buhay, puno ng anxiety, puno ng kawalan ng pag-asa, broken ang pamilya, at minsan naliligaw ng direksyon. At sa gitna ng ganitong panahon, may mensahe ang Panginoon sa atin na napapanahon at napakahalaga. Kayo ang asin ng lupa, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Hindi ito suggestion, hindi ito optional, ito ang ating pagkakakilanlan. Ito ang ating calling. Bago ang ebanghelyo natin ngayong umaga, ang Matthew chapter 5 ay bahagi ng tinatawag ng malawak at mahabang Sermon on the Mount. Bago niya sinabi ang salt and light, sinabi muna niya ang mga Beatitudes. Mapapalad ang mahihirap sa espiritu, mapapalad ang mga nagluluksa, mapapalad ang mga mapagpakumbaba, mapapalad ang mga inuusig dahil sa katuwiran. Ibig sabihin, ang bayan ng Diyos ay hindi yung pinakamalakas sa mundo. Ang simbahan ay hindi para sa mga perfect na mga tao. Hindi ito museum ng mga banal. Ito ay ospital ng mga makakasalanan. Yung mga ordinaryong tao na binabago ng biyaya ng Diyos. Pagkatapos nito, sinabi ni Jesus, kayo ang asin, kayo ang ilaw. Ang simbahan ay tinawag hindi para magtago sa burol, kundi para maging instrumento ng Diyos sa mundo. Hindi tayo tinawag para lang maligtas. Tinawag tayo para magbigay
ng impact sa ating kapwa. Sabi sa teksto natin, kayo ang asin ng sanlibutan. Ano ba yung mga naibibigay na benefits ng asin? Una, ang asin ay nagbibigay ng panlasa. Katulad ng nasabi nyo kanina, ang asin, maliit lang, pero may malaking impact. Kaunting asin lang, nagbabago ang buong pagkain. Ganoon din ang mga Kristiyano. Hindi natin kailangang maging sikat, hindi natin kailangang maging pastor, pero sa ngayon nga, tinatawagan kayo, kahit ordinaryong talasalpantaya-tamo mo, sa opisina, sa pamilya, sa eskwela, kapag tayo ay anak ng Diyos, atintang lasa, atintang flavor, na dapat in presence tamo, may kalasaya. Hindi yung flavor ng reklamo, hindi yung flavor ng negativity, hindi yung flavor ng marites, kundi flavor ng kagalakan, ng kabutihan, ng pasensya, ng biyaya. O iningkutan ko kayo, pagkasama ba tayo sa isang lugar, gumagaan ba ang paligid o bumibigat? Ikayo mo po'y makasagot kanyan. Ang asin ay nagpapasarap. Ganoon din dapat ang ating Kristiyanong pamumuhay. Ikalawa, ang gamit ng asin ay preservative. Noong panahon ni Jesus, wala pang refrigerator. Ang asin ang ginagamit para hindi mabulok ang pagkain. Spiritually, ang ating mundo ngayon parang nabubulok na rin sa kasalanan. Mamuklat kang Facebook, dakala issue, kingkakata mo ng bansa, eta na dadayo. Corruption, nang minsan natin patayan, at dakal pa. Pero ang simbahan, tayo ay tinawag para maging preservative. Sa panahon ng dishonesty, maging honest tayo. Sa panahon ng immorality, magpakabanal tamo. At sa panahon ng selfishness, maging mapagmahal. Hindi tayo tinawag para makisabay sa kabulukan ng mundo, kundi para magdala ng kabanalan. Ikatlo, panlinis at panggamot. Imagine na niya yung sugat, potang dininan niya yung asin. Di po ba masakit? Pero ito ay nagpapagaling. Tandaanan tayo ito. Ganoon din ang katotohanan ng ating Diyos. Masakit pakiramdaman, pero lagi itong nagliligtas. At merong babala ang Panginoon. Ang asin ay pwedeng mawalan ng alat. Ang sabi ni Jesus, kung ang asin ay mawalan ng alat, wala na itong silbi. Pero makanano bang mawawalan alat in Kristiyano? Makanano tang mawawalan alat? Potang masyado tamong nakikiayon sa galaw ng mundo. Bala mo makantiniya mo. Kristiyano tamong Sunday. Maganaka tamong Sunday. Manalangin tamong Sunday. Pero pangaras na ning Monday hanggang Sabado, bala mo, wala mo. Atin tamong cross, karing kaya katamong kwintas pero in kaya katamong pamibiyebye, bala mo alayo Kristo, king kaya katamong lifestyle. O ining kadwa kong kutang, may alat pa ba ang ating pananampalataya? Ang ikalawang punto natin, sinabi ni Jesus, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang ilaw ay sinisindihan, hindi para itago. Ang sabi ni Jesus, hindi sinisindihan ang ilawan upang ilagay lamang sa ilalim ng takalan. Imagine tamo, sinalita mong bombilya, at kay batik pantaya mo, kingulas. Parang sasabihan tamo, Lord, gusto kong maligtas,
pero ayokong makita ng iba. Pero ang ilaw, kailangan makapaslagya, kailangan magliwanagya. Ang ating pananampalataya ay hindi para ikulong sa loob ng simbahan. Ito ay para dalhin sa ating workplace, sa community, sa ating pamilya. Ang ilaw ay gabay sa dilim. Ang mundo ngayon ay puno ng kadiliman, depression, addiction, loneliness, takot, broken relationships. At tayo ay tinatawag na mag-ilaw. Hindi tayo ang source ng liwanag, si Jesus. Pero tayo ang lampstand. Kapag tayo ay nagpatawad, nagliliwanag tayo. Kapag tayo ay nagmamahal, kapag tayo ay may pag-asa, tayo ay nagliliwanag. Ang ilaw ay tahimik, pero powerful. Ang hilaw ay hindi sumisigaw. Hindi kailangan laging argument na laging ikaing manyambut. Minsan, ang pinakamalakas na sermon ay isang buhay na may pag-ibig. Sa panahon ng galit, maging gentle. Sa panahon ng hopelessness, maging hopeful. Sa panahon ng kadiliman, magliwanag. Sabi ni Jesus, nang makita nila ang inyong kabutihan, ang inyong mabubuting gawa, ay luluwalhatiin nila ang inyong amang nasa langit. Ang goal ng pagiging ilaw at asin ng sanlibutan, hindi yung, wow, ang bait mo, kay buti ng iyong kalooban, kundi, praise God, ang buhay natin ay pointer para kay Kristo. Dapat ganun lagi. Hindi yung tayo yung magaling, kasi hindi natin magagawa yan kung wala ang Diyos. Ay alalaki itang metong kwento nga basa ko, patungkol ketang metong kasambahay na nagtrabaho sa isang pamilya ng Kristiyano. Matapos ang isang buwan, meg paalam ya, ing kasambahay ay ni. Meg takala detang miyasawa, uling sa pagkakaalam nila, wala naman silang ginawang pagkukulang o pinagmalupitan at sinaktan ang kasambahay na ito. Kaya nang tinanong siya kung bakit siya aalis, ing sabi na ning kasambahay, Ma'am, Sir, wala po kayong kasalanan. Wala kayong ginawang mali. Nasa crossroads ako ng aking pananampalataya sa ngayon. At iniisip ko, kung papasok ba ako sa Kristiyanong relihiyon o sa ibang relihiyon. Kaya sinubukan kong pumasok sa inyong pamilya at maranasan ang Kristiyanong pamumuhay. Ngayon, lilipat ako sa pamilya ng Muslim at doon makikipamuhay ako at titingnan ko kung ano ang pipiliin ko, ang Kristiyanong pamumuhay ba o ang pagiging Muslim. Mga kapatid, kamusta tayo bilang ilaw? Kamusta tayo bilang liwanag? Nung ingkasambahay bang ini, lungobya ka rin kaya katamong biye, ka rin kaya katamong tuknangan, pilina na, ing Kristiyanong pamibiyebye, o lumipat siya, king Muslim. Tayo ba bilang ilaw ay nagliliwanag o nagbibigay kadiliman sa ating kapwa? Tayo ba ay nakakapagbigay ng panlasa sa ating kapatid? O kapag andyan tayo, nakakaumay? O minsan parang ulap, mas maganda kung wala. Mga kapatid, sa panahon natin ngayon, maraming influencers pero kulang sa substance. Maraming trending pero walang katotohanan. Maraming lights pero artificial. Tayo ay tagasunod ni Kristo. Tinawag na maging tunay na ilaw. Hindi natin kailangang baguhin ang mundo. Masyado itong malawak, masyado itong malaki. Umpisan tayo
king katamong biye, ngayon kasalukuyan. Be salt in your circle, be light in your home, be witness in your workplace. Mga kapatid, baka may ilan dito na pagod na. Piling tamo, napakaliit lang natin at sinasabi natin, Pastor, makanano kong maging asin, makanano kong maging sulu. Ang hina ko nga eh. Pero tandaan tamo yung sinabi ng Jesus. Hindi niya sinabing kayo ang spotlight. Yung sabi na, itamo ing lampara. Malati, pero magliwanag. At higit sa lahat, hindi tayo ang source ng liwanag. Ang sabi ni Jesus, ako ang ilaw ng sanlibutan. Kung connected tayo sa ating Panginoon, we will shine. At ngayon, ito ang hamon ng Panginoon sa atin. Ngayoning Paruminggo, be intentional. Be salt. Magbigay encouragement sa isang tao. Be light. Magpakita ng kabutihan sa dilim ng mundo. Be witness. Ipakita si Kristo sa ating pamumuhay. At ang tanong, ang pinakahuling tanong, kapag nakita ba nila ang buhay natin, mapupuri ba nila ang Diyos? Tayo ay manalangin. Panginoon, gamitin mo kami, gawin mo kaming asin sa mundong walang lasa, gawin mo kaming ilaw sa mundong madilim, hindi para sa aming pangalan, kundi para sa iyong kalwalhatian. Amen. Ngayon, bilang bahagi ng ating pagdiriwang ng NCF, nais namin bigyan ng malalim na simbolo ang aming pakikisa sa gawain at ministeryo ng Panginoon sa ating lokal na iglesia. Gaya ng punong ito na aming itatanim sa malaking paso, ipahayag nawa ang simple, ngunit makapangyarihang pagkilos na ito ang malalim nitong kahulugan sa ating lahat. Bilang mga tagasunod ni Jesus. Sa Biblia, ang mga puno ay madalas na sumasagisag sa buhay, paglago at katapatan. Inilalarawan ng awit isa ang mga nagtitiwala sa Diyos bilang mga punong nakatanim sa tabi ng mga batis na tubig na mumunga sa bawat panahon. Gayon din, ipinapaalala sa atin ng propeta Isaiah, Jeremias, na ang mga may pag-asa sa Panginoon ay magiging parang punong kahoy na itinatanim sa tabi ng tubig na nakatayong matatag kahit sa panahon ng tagtuyot. Sa pamamagitan ng pagtatanim ng punong ito, pinagtitibay namin ang aming pananampalataya sa Diyos na nagbibigay ng buhay at paglago, at ang aming pangako sa ministeryo ni Jesus sa pamamagitan ng pakikilahok sa anumang ministeryo ng simbahan. Tulad ng punong ito, kaming mga bumubuo ng sihap ay hinahamon ngayon na mas magpalalim pa ng aming pagkaugat sa salita ng Diyos at pangalagaan ng isa't isa upang kami ay sabay-sabay na lumago sa pagsisilbi. Gayon din, ay ibinubukas namin ang aming mga sarili para sa nagpapatuloy na pag-aaral at paglilingkod. Ang punong ito ay sumisimbolo ng pag-asa
Para sa inaharap, isang paalala na ang gawain na muling pagtatayo at pagpapanumbalik ay nagpapatuloy sa pamamagitan ng bawat isa sa atin. Ipahintulot nawa ng Diyos ang punong ito ay lumaki at yumabong at magpaalala sa amin sa araw na ito ang pagtatalaga ng aming mga buhay para sa banal niyang paggamit sa Diyos ang papuri sa buhay at ministeryo ng Christian Young Adult Fellowship. Dapat po ngayon yung pagtatanim ng puno sa isang malaking paso at kaba pong magtanam tam po rin pong ausan ko po rin kaya katamong siyaf na mag-offer kay faith coin offering tamo habang tutugtog ya po yung siyaf him. Christian Young Adults Fellowship Anthem. We come together in Jesus' name, responding to call to live God's reign, to do justice, love, kindness, and to walk in God's way. We are Christian Young Adults Fellowship. We are called to live by faith, sharing justice, peace through all the earth, proclaiming Jesus Christ our Lord. We are the light, we are the salt, we are the blessings to all. We live together in community, engage our lives with new reality, caring for God's creation as one family. We serve together in humility, instruments of God's saving grace, transforming our lives for a better day. We are Christian Young Adults Fellowship. We are called to live by faith, sharing justice, peace through all the earth, proclaiming Jesus Christ our Lord. We are the light, we are the salt, we are the blessings to all. We are the light, we are the salt, we are the blessings to all.
Karagdagan po ng announcement para karing kakatamong daratang nga activities, lalo na king kakatamong Family Love Sunday ken pong next week. Hectic po yung kakatamong February. Nung akakityo po ko, alalo masyado rin kakatamong kapadadasiyap, pero gewatangan po yung kakatamong magyubang kanita misundo at makatakikita po ka rin programs tamong maka-schedule for the month of February. Para po kay kakatamong Family Love Sunday, agkatad ko la po ding hanggang couples, magpadalang recent picture at the same time tapo karelang wedding pictures para po karing katamong videos presentation for next Sunday. Atin tamo pong renewal of vows. Pag sinabi pong renewal of vows, kailangan po pa maputi tamo ulit pong dahil kaya tamo pong couples mag-processional laki tingarap. Sana po to kiyula rin kaya kayong asawa kayong next week. Magmaputila po rin tapong mag-renew vows at then hanggang makipagkasal, pakaredla po, ulitin po Family Sunday. Okay po. Kay Bat, ken pong daratang February 22 naman, Shalom Sunday po ini. Iti po para king anniversary na ning kakatamong eskwela na mag-celebrate na pong 21 years. Palakpakan tayo po yung Ginoo king 21 years na pong pigkalog king kakatapong mission. Simple mo po yung kakatamong celebration pero atin niya pong sinadyang week-long celebration ng school. Mag-start king February 16, fun run niya po ini. Makiabe langan po rin hanggang family daring Shalom Community. At nung bisa kayo rin pong makiabe, mag-register kayo po 20 pesos para po makaduro tamo yung vicinity ng Santa Barbara at Santa Catalina. Iti po, pandagdag la pong pondo para kikakatamo pong eskwela, ang phase 1 na po ng kikakatamo building, mag-start niya pong March. Yun niya po, dagdagan ta po yung kikakatamo panalangin, nagkatanda kayo pong manalangin na nagtuloy-tuloy yung kikakatamong obra ulim pong atinta na pong grade 6 kay next school year. As early as today po, mag-early registration na kami at masayami pong babalita na halos po din kakatamang estudyante ngeni mag-signify la pong magstay. At atinata na pong karagdagan na mag-register at atina rin pong mag-enroll para king next school year. So, dagdagan pa po yung kakatamang panalangin para po, bayo ya po mag-start yung kakatamang school year, ngening daratang nga June, mayari la po rin kakatamang project para ka rin kakatamang grade 5, grade 6, grade 1, at grade 2. Dahil po salamat, sana po, atinta mo pong deadline of February event. Kareta mo kakatamang video, hanggang full Friday, para po miyabe kayong karetang kakatamang video. Isabit yun la po ang pastor o kaya kang Glyza o kaya kempong kaya kayong talasuyo. Dakal pong dakal, salamat. Good morning po kaya katamungan. Para po sa kaalaman ng lahat, ang ating pong Pastor Shirley ay nakalib po ngayon para po gumampan ng isang kasal po sa ibang lugar. Kaya pasalamatan po natin ang ating CM, na si CM Jeff, para po sa makabulong mensahe ngayong umaga po. Karen po hanggang council members, Execom, Head of Boards and Heads of CRO, pakiusap po na maiwan lang po after ng service. Pamiyatala po rin ang evaluation sheet para po king Kampastora Shirley at para ya po ita king call or recall pisabihan tamo ameto nga kareng agenda tamo king next Sunday kaya katamong council meeting. I-approach nyo na kumu po para kunan detang form magamitan tamo at dalantala po king Sunday king kakatamong council meeting. Antimo rin po king next Sunday, aside from Family Love Sunday, ganapan tayo naman po yung UCM biggest coin offering
para ka rin kapatada UCM, nung po kanong malyari, magkantata mo ketang offertory part. At the same time, kay February 21, maganap mo naman po yung WCLC, UCM Biggest Coin Fellowship King UCCP Bangkal. So, o tamo po yung karagdagang announcement ngayon nga back. Dakal po salamat. Nung wala na pong kapabaluan, idalit tayo po ing dalit ni pamagsadya, kim panalangin. Ating kapasalamatan king karelang biye at aliwa pa para aking makabukod at panalangin. Mga kapatid, sa sandaling ito ay ilagak natin ang lahat ng ating alalahanin at ituon ng ating mga puso sa Diyos. Siya ay narito, handang makinig at kumilos sa ating buhay. Lumapit tayo ng may pagpapakumbaba at pananampalataya, dala ang ating pasasalamat at mga pangangailangan. Tayo ay manalangin. Aming mapagmahal at makapangyarihang Diyos, nagpapasalamat kami sa iyong presensya sa aming kalagitnaan. Salamat sapagkat ikaw ang aming kanlungan, lakas at pag-asa sa bawat panahon. Panginoon, ayon sa iyong salita, sa aming ebanghelyong binasa, tulungan mo kaming maging ilaw at asin, maging daluyan ng iyong kabutihan sa aming tahanan, sa aming komunidad at sa aming bayan. Nananalangin kami para sa aming bansa at ang mga namumuno dito. Aming Diyos, ipinapanalangin namin ang bawat isa. Bigyan mo ng karunungan ang aming mga lider at mga namumuno sa pamahalaan, sa mga lokal na opisyal at sa lahat ng may responsibilidad at kapakanan ng mamamayan. Nawa ay mamayani ang katarungan, kapayapaan at katotohanan. Aming Diyos, pagpalain mo ang aming komunidad. Ingatan ang bawat pamilya, bawat kapitbahay at ang aming simbahan. Gabayan mo ang aming church council at lahat ng lingkod ng Diyos upang mamuno ng may pagpapakumbaba at pag-ibig. Nananalangin kami, O aming Diyos, sa bawat tahanan. Palakasin mo ang bawat magulang sa kanilang tungkulin, pagpalain ang mga bata at kabataan, ingatan mo sila sa tukso at gabayan sa tamang landas. Aliwin ang aming mga nakakatanda at bigyan ng kalusugan at kapayapaan. Aming Panginoon, inilalapit namin sa iyo ang lahat ng may mga karamdaman, ang mga dumaraan sa pagsubok at ang mga pinanghihinaan ng loob. Ikaw ang aming dakilang manggagamot. Hipuin mo sila ng iyong kagalingan at punuin ng pag-asa. Lalo na ang mga kapatid naming ang mga pangalan ay binibigkas ng aming mga puso. Ama naming Diyos, alalahanin mo ang mga naghahanap ng trabaho at nag-aalala para sa kanilang pangangailangan. Buksan mo ang mga pintuan ng oportunidad at bigyan sila ng lakas at tiyaga. Panginoon, nagpapasalamat kami sa buhay ng mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan, ang aming mga kapatid na lumapit sa iyong altar. Iningatan mo sa kanilang mga buhay at ginabayan sa kanilang pang-araw-araw
Nawa o Diyos, anuman ang kanilang dalangin, anuman ang kanilang hiling, pakinggan mo ang panalangin na malapit sa kanilang puso. Pagpalain mo sila ng masaganang biyaya, ng kalusugan at kagalakan sa bagong taon na kanilang tatahakin. Atin ngayong ilapit sa Diyos ang ating mga personal na kahilingan at panalangin sa katahimikan. Ikaw ang Diyos na nakakakita ng lihim ng aming mga puso at tumutugon sa tamang panahon. Aming Diyos, salamat sapagkat Ikaw, sa iyo kami ay ligtas. Tulungan mo kaming magpatuloy na maging ilaw sa dilim at asin sa mundong nangangailangan ng iyong pag-ibig. Nawa ay maranasan namin ang iyong biyaya, proteksyon at kapayapaan ngayon at magpakailanman. Ito ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, na sa amin ay nagturo ng isang panalangin upang ikaw ay aming tawagin. Itang sablaking igpami at yukabanwa samban mi ilagyo mo, datang kaya kaming kayarian mo. Mi pamintuan ing kaburian mo kete sulip antibanwa, ing kakanan mi king aldo, ibiyay mo king aldong ngeni, patawaran mo kami karing kasalanan mi kaya ka, anti mo yung pamatawad mi karing mi kasala kaya kami. Emo kaya pa isawal king tukso nung ikabos mo kami karing sablang marawak, pablasang at kaya kayong kayarian, kayo pa yan, at ligayang alang kapupusan. Amen. Ang mga salita ng Panginoon na dapat nating paliwanagin ang ating mga ilaw sa harapan ng lahat. Sa gayon ay makita ng bawat isa ang mabuting gawa ng Diyos at walatin ang amang nasa langit. At ialay natin ang may ngiti sa labi at pasasalamat ang ating mga kaloob, mga pangako at ikapu. Maghandog tayo ngayon ng may kagalakan. I couldn't see the sunshine through the shadows. I couldn't seem to find a soul to care. And in my darkest hour, you touched me with your power. And when I looked, your light
Diyos na mububuklod sa aming lahat bilang isang bayan, pinasasalamatan ka namin sa iyong biyaya sa pamamagitan ni Jesucristo. Pinagkalooban mo kami ng kamulatan kung paano kami maging makabuluhan. Umaasa kami na sa pamamagitan nitong mga alay ay maabot namin ang kapwa at mabigyan ng iyong paglingap. Amen. Ang akas lang ning Diyos ay pangwagas. Bandita ning malangingat, karing sulong masina. Idukuyo rin buntukuyo para king bendisyon. Sa tawag ng Diyos, humayo kayo sa sanlibutan, hanapin ang inyong saklolo sa Panginoon at magpatangay kayo sa ihip ng Espiritu saan man kayo dalhin nito. Nawa ang Diyos ang inyong maging kublihan laban sa lahat ng masama at katitisuran. Nawa ay maging matatag ni Hesukristo ang inyong buhay sa pananampalataya. Nawa ay dalhin kayo ng Espiritu Santo sa kapayapaan at punuhin ng pag-ibig ng Diyos. Humayo tayo ngayon sa kapayapaan, nakahandang ibigin at paglingkuran ang iisang Diyos, Diyos na ating manlilikha, Diyos na ating manunubos, at Diyos na ating patnubay. Amen.